Alam mo ba na hindi lang tayo mga Pinoy ang mahilig sa mga kakanin gaya nito? Kung hindi mo pa alam, isa lang naman to sa sikat na pagkain na dinadayo ng mga turista kapag pumupunta sila sa Thailand. Syempre, ang hindi pwedeng hindi matitikman na mango sticky rice, kaya naman ngayon ay gagawin natin. At dahil wala tayo sa Thailand, gagawin natin yan today at isi-share ko sa inyo sabay-sabay tayong matakam. So dito nga magluluto tayo ng 1 3/4 cup ng malagkit na bigas, then huhugasan natin ng 2 hanggang 3 beses hanggang sa mawala yung dumi o paglabo ng tubig. Pero bago ang lahat, disclaimer lamang po sa mga makakapanood, hindi po ito yung authentic na mango sticky rice ha. Bali, isi-share ko lang sa inyo para kahit hindi pa tayo nakakarating doon, ay pwede natin tong matikman dito sa Pinas. At dito nga pagkatapos natin mahugasan yung malagkit, nilagyan natin to ng coconut milk na 2 cups at naglagay lang ako ng konting asin, lulutuin lang natin gaya ng pagluluto ng normal na sinaing. Syempre, habang nakasalang yung ating niluluto na malagkit, i-ready naman natin yung mangga na ating gagamitin. Kayo, paano ba kayo pumili ng mangga para malaman ninyo kung matamis ba nga talaga to? Para sa akin, sa pagkakaalam ko po ha, mas pinipili ko yung mga ganito, yung may mga maitim-itim na yung pinagbunutan ng sanga. Tapos, inaamoy ko yan kapag alam kong mabango, para sa akin matamis yun. At mas pinipili ko yung matingkad talaga yung pagkadilaw niya kaysa dun sa may berde pa. Kasi para sa akin, ilang beses na ako nakatikim nun at talaga namang ang asim, hindi ko makain. Minsan, depende rin sa pinanggalingan ng mangga. Lalo na at subok ko kapag mangga ng Pangasinan, talagang ang tamis. O, wag nyo akong iba siya. Baka may sabihin ninyo, Manay, meron sa iba, matatamis talaga. Kaya nga nagtatanong ako, para sa inyo, bigyan nyo nga ako ng mga opinion ninyo para kahit papano para akong may kinakausap dito. Oh wait, balik muna tayo dito sa ating niluluto na malagkit. At dahil nga luto na to, pwede na natin tong hanguin at ililipat natin to sa ating mga tab habang mainit pa. Bali nga pala dito ay gagamit tayo ng 750 ml at 1000 ml na tab. Ito yung mga pwede natin gamitin sa ganitong klase ng kakanin para hindi didikit dun sa pinakalid o takip yung ating malagkit. Then, sasapin na natin to ng dahon ng saging na dinarang sa apoy at isure natin na punasan para matanggal yung mga alikabok. At pagkatapos natin maiset yung ating mga paglalagyan, saka na tayo maglagay ng ating malagkit. Bali, kung mapapansin nyo nga pala dun sa pagluluto ko ng ating kakanin, hindi ako naglagay ng sugar kasi meron nga tayong cream para naman hindi siya nakakaumay at maging balanse. At kaya naman ang diskarte ko, nilalagay ko pa ng mainit pa para mahulma natin ng maayos. At dito nga makakagawa tayo ng bali 4 na tab ng ating mango sticky rice. O diba, ang dami dun sa ating niluto na malagkit, kaya pwede na tong pang merienda. Ngayon, tapos na tayo maglagay dito sa ating mga tab ng ating malagkit, so pwede na tayong gumawa ng cream. Napakadali lang neto mga manay. Bali dito sa isang lagayan na pinaglutuan natin ang kakanin kanina, maglalagay tayo ng half cup ng white sugar. Then, susundan natin to ng paglalagay ng 300 ml ng coconut cream o yung purong piga ng niyog. Or pwede kayong gumamit ng mga naka-incan sa mga hindi makabili ng fresh. Pwede naman po yung mga naka-tetra pack o nasa lata. Syempre, mahal na mga bilihin kaya kailangan natin yan simutin. Bawat patak ay importante at mahalaga dito sa ating lulutuin. Pagkatapos mailagay, naglagay ako ng konting asin pambalanse. Then, haluin natin para matunaw yung sugar. At ito'y ating isasalang sa ating kalan sa katamtamang apoy lamang. At sa pagluluto nito, napakadali lang naman sundan. Kailangan lang natin tong haluin ng haluin at hindi natin to kailangan pakuluin ng sobrang nagbubula siya. So, lulutuin lang natin to ng mga at least 3 to 4 minutes sa katamtamang apoy. Tapos kapag nakikita ninyo na bumubula-bula na yung kanyang gilid at unti-unti nang umiinit yung ating cream, ay maya-maya ay pwede na natin tong hanguin dito sa ating pinaglulutuan. So hindi natin to kailangan na kumulo ng todo dahil may tendency na ito ay magbubuo at baka mamaya hindi cream yung ating magawa, kundi latik para sa ating kakanin. So hindi ganon. Then kapag okay na, pwede na natin tong hanguin at tanggalin dito sa ating pinaglulutuan. At dahil nga ito ay mainit-init pa, mas mainam na ito ay ating palamigin ng mga ilang minuto bago natin to ilagay sa ating mga paglalagyan. So bali dito nga mga manay ay gagamit ako ng 3 ounce na ganitong lagayan. Ayan, o-order to by online mga manay or sa mga baking store, pwede kayong magtanong. So pwede dito nyong ilagay para presentable yung paglalagyan ninyo ng sauce, lalo na kung ito ay gagawin ninyong pang negosyo. Again, tong tinuturo ko sa inyo para may idea kayo ha. At dito nga, pwede na tayo maglagay ng ating cream sa ating mga lagayan. At wag po kayo mag
mag-alala dahil yung ating pinaglalagyan ay safe dahil pwede po itong ilagay sa microwave oven. Kaya wag po kayo mag-alala dahil pwede po itong lagyan ng mga maiinit na pagkain gaya nitong cream na ating nilalagay. At dito nga kung mapapansin ninyo, nasa 1/3 cup lang ang sukat na magkakasya sa 3 ounce na ating lagayan. At bagay na bagay talaga yung ganitong sukat para dun sa ating gagawin o ating ibibenta na mango sticky rice. Syempre, tapos na tayo maglagay ng ating cream sa mga lagayan. Next naman natin itong mangga na sinet aside natin kanina. Bale, ang gagamitin lang natin ay yung pinakapisngi at gumagamit ako ng baso para matanggal ko siya ng buo at hindi ako mahirapan na matanggal yung kanyang pinakabalat. Yung ganitong pamamaraan ay alam ko marami na rin po ang nakakaalam at isa to sa maganda at mas mabilis na proseso para hindi na tayo mahirapan. At pagkatapos natin matanggalan ng balat, pwede na natin tong i-slice sa kapal na nais natin or yung iba ginagawa into cubes. So kayo na po yung bahala sa gusto nyong design or pamamaraan ng paghihiwa sa inyong mangga. Then ilagay nyo po sa inyong ganitong tab. Tapos next po natin, ulit-ulitin lang natin gaya ng ginawa natin kanina. Yung iba talaga into cubes yung ginagawa para maraming tignan, pero ako ganito yung diskarte na gagawin ko. So ayan nga, nagkakagulo-gulo pa pero aayusin natin yan maya-maya. So ulit-ulitin lang natin yung ganitong pamamaraan at talaga namang habang ginagawa ko to, gustong-gusto ko na talagang tikman dahil nagugutom na talaga ako mga manay. At para sa panglas natin, gagamit tayo dito ng roasted sesame seeds para may dagdag aroma. Bali nga ito pala ay nabibili sa mga supermarket, meron din po sa mga baking store. Pwede nyo po yan tostahin gamit ang inyong pan. Ngayon natapos na tayo maglagay ng ating sesame seeds on top. So pwede na natin tong partneran ng ating coconut cream at pwede na natin tong ibenta. Again, sa mga magtatanong naman kung magkano natin to pwedeng ibenta, hindi ko kayo mabibigyan ng presyo mga manay ha. Dahil iba't iba po ang presyo ng mga bilihin sa ating lugar, kaya mas mainam na matuto tayong mag-costing. Kasi iniiwasan natin dito yung pagkalugi. Hindi pwedeng sinabi ko na 120 nyo ibibenta nyo ng 120. Paano kung mahal niyo nabili yung mga sangkap, then nalugi kayo at wala kayong kinita, napagod lang kayo. So yung ganitong diskarte mga manay, tinuturo ko lang sa inyo kung paano ko siya ginawa. Gaya nitong paglalagay sa ating tab, kung paano siya i-arrange para magandang tignan kapag ibibenta ninyo sa inyong mga customer. O siya, tara, kain po tayo. Muli mga manay, ako po ang inyong madiskarting nanay at masasabi ko, napakasarap nito. Yung lasa niya kasi, balanseng-balanse, hindi nakakaumay dahil dun sa partner na may mangga. So, nagbibigay siya ng kakaibang lasa. Kaya hindi pala nakakapagtaka kung bakit isa to sa famous na dinadayo talagang pagkain sa Thailand. At kung mahilig ka nga sa kakanin gaya ko, magugustuhan mo to. Di lang yan mga manay, kapag naubos nyo yung isang ganito na isang tab, as in hindi lang pang merienda. Parang magiging hapunan nyo na talaga to kasi mabigat nga siya sa tiyan. So ayun lang, sana po matry ninyo. Kaya muli, tara, kain tayo!